Okay, sa mga kabataan, alam nyo ba kung kayo ay introvert or extrovert? Narinig nyo na ba to? Maganda po to. Kailangan alam nyo yung personality type mo. Okay? Bibigay ko yung senyales kung kayo ay proud introvert, pero meron pang mas malalim. Maraming klase ng introvert pag-uusapan natin. Tapos, pag introvert ka, titignan natin kung prone ka ba sa nervyos? Prone ka ba ma-depress kung introvert ka? Meron tayong mga tips. Tsaka kung may nililigawan kayong introvert, may tips din tayo dyan. Okay? O, taas ang kamay lahat ng mga introvert. Signs na ikaw ay introvert. Ayan o, lagi lang siya nasa bahay o, nagbabasa. Yung mga kaibigan niya, kwentuhan ng kwentuhan sa labas. Diba? Maraming tayo. Yan ang introvert. Oh, actually, ako introvert din ako. Ano ang introvert? Sino nag-imbento nito? 1920s to. 1920s siya ng mga time ni Sigmund Freud, Carl Jung, isang psychologist. Siya nag-imbento nito. Dalawang personality type para sa kanya. Mainly, may taong introvert, gusto laging mag-isa. Malakas sila kung mag-isa sila. Meron taong extrovert, talagang gusto laging maraming kaibigan, gusto nila maraming tao, gusto nila sa mall na magulo na maraming tao. Pero pag ang introvert nilagay mo sa mall na maraming tao, manghihina siya. Okay? Yan ang mga signs, so gusto niya laging mag-isa. O, tingnan natin, 8 senyales na ikaw ay introvert. Number 1, pag maraming tao sa paligid mo, nanghihina ka. Okay, hindi ka makakatagal sa isang mall na rush hour na 5 oras. Napapagod ka. Yan, o. Gusto mo tahimik. Pag tinanong ka, anong gusto mong gawin sa vacation? Gusto ko magkulong sa kwarto. Pag yun nasagot mo, introvert ka. Mas happy ka sa loob ng bahay. Number 2, gusto mo mag-isa. Okay, nagbabasa ka, nanonood ng TV mag-isa, yan ang good time mo. Yan, o, happy ka kasama sarili mo. Hindi ibig sabihin wala kang friends, ha? May friends ka, pero konti lang yung friends mo. Baka 3, 2, 3. Pero close ka naman sa friends mo, pero konti lang ang friends mo. Ang extrovert, lahat kinakausap. Okay, kahit yung kabilang classroom, kinakausap. Number 3, small group of close friends ka lang pag introvert. Mas happy ka. Long-lasting, deep relationship. Diba? Pero yung extrovert, gusto maramihan lagi. Maramihan. Kahit hindi sila close, basta kilala niya lahat, gusto nila yon. So, comment kayo kung introvert kayo. Number 4, sasabihin ng tao, mahirap makausap yan, masyadong tahimik. Oo. Minsan nagkakamali sila na shy ka, mahiyain. Actually, ang introvert, hindi necessarily na shy sila eh. Ayaw lang niya makipag-usap. Hindi naman sa shy siya eh. Diba? Hindi naman siya mahirap siya umpisahan ng kwento. Pero pag naging close kayo, very close naman. Yan. Medyo reserved siya. Pero yan ang sabi ng tao pag introvert ka. Hard to know you. Number 5, pag maraming tao, maraming nakakausap, maraming maingay, nadidistract ka, nangihina ka, naguguluhan siya. Naguguluhan. Kailangan niya magpahinga. Ayaw niya masyadong hectic na schedule. Mas gusto niya less interaction sa tao. Number 6, ang mga introvert, usually kasi nga, isip na isip yan eh. Very self-aware sila. Mahilig sila mag-diary. Alam nila ano plano nila sa buhay, ano nangyari dati, ano feelings nila, ano ang agenda nila sa buhay. Ayan, no? Introvert yan. Lagi nila ine-examine sarili nila. Yan. More internal feelings. Yung mga extrovert, hindi. Pag uwi sa bahay, tulog na yon. Next day, gagala na naman yon. Number 7, ang mga introvert, pag nasa grupo, tinitingnan niya yung ibang tao, paano nila ginagawa isang bagay. Palagay natin, nag-aaral ng project o nag-aaral ng sayaw, siya papanoorin lang niya, tapos aralin lang niya.
Pero ang extrovert, gusto ng extrovert na hindi, ako magvo-volunteer. Mahilig mag-volunteer, magsalita yung mga extrovert. Gusto nila sila magpa-practice, sila magta-trial and error. Pero ang introvert, nanonood lang ng tahimik sa tabi pero malalim ang iniisip. Number 8 sign na introvert ka, mas gusto mo yung mga trabahong medyo solo ka. Like mga writer, mga computer programmer, yan, mga web designer, accountant, yan, pharmacist, artist, yan. Yung gusto mo, solo ka. Mas happy sila dyan. Ayaw nila ng trabahong maraming, like yung mga HR, mga ganyan, ayaw nila ng ganyan. Gusto nila, mas solo sila. So, comment po kayo, introvert ba kayo? Bakit may taong introvert at extrovert? Actually, pinanganak pa, medyo ganun na yun eh. Pag pinanganak na siya, ganun talaga. So, actually, sa mga pag-aaral, iba daw yung blood flow sa utak, mas marami sa frontal lobe. Iba rin ang reaction ng katawan niya sa mga stress at dopamine. Medyo mas na-stress sila. Hindi katulad ng mga extrovert, gusto nila marami laging kausap. Mas maraming tao, mas lumalakas yung extrovert. Mas maraming tao, mas nangihina ang introvert. Pero, meron din tinatawag na gitna. Hindi siya introvert, hindi siya extrovert, medyo sa gitna siya. Kasi wala naman tao pure na introvert o pure na extrovert. So, merong tao na sa gitna. Minsan gusto lumabas, minsan gusto rin kumausap sa tao. Nasa gitna sila, ambivert ang tawag doon. Middle sila. So, baka ambivert ka, gitna ka. Ngayon, may 4 na klase ng introvert. Yan. Okay, titingnan natin saan kayo dito. Merong introvert, yung pinaka-classic, social introvert. Gusto nila magkaroon ng friends, pero maliit lang ang grupo niya. Happy lang siya lagi na konti lang silang aalis. 3 lang sila lagi. Ganyan, pinakamarami, 4. Merong introvert naman, isip ng isip. Yung mga, ito yung mga genius eh. Yung mga Einstein to, mga isip ng isip, daydreamer, marami sila pinaplano, marami sila iniimbento, yung creative imagination. May ganyang introvert. Ayaw nila kumausap sa ibang tao, hindi sila, kasi isip nila, mas matalino sila. Pero merong ding introvert na nervous introvert, anxious. Merong mga anxious, na may nervous talaga sila, kaya nagiging introvert. Yan, may anxiety siya. Ito yung tunay na awkward and shy. Yan. Pero hindi lahat ng introvert shy. Meron ding introvert na restrained. Medyo parang pigil sila. Takot sila. Okay? Medyo timid. Medyo takot sila makipag-usap sa tao. So, ito medyo shy itong dalawa. So, 4 na klase ng introvert. So, saan kayo dito? Comment po kayo. So, ano ang introvert, ano ang shyness? Hindi siya pareho eh. Pag introvert, tulad na sinabi ko, happy siya mag-isa, personality trait yan. Ang shy, talagang mahiyain siya. Nervyos to eh, medyo takot sa tao. Takot sa tao pag shy, mahiyain. Meron ding introvert, meron ding depression. Okay? Ayon sa pag-aaral, hindi pa naman tiyak, yung mga introvert may tsansa na mas nalulungkot sila. Kasi nga lagi mag-isa eh. Mas nalulungkot, mas nadidepress, mas nagiging anxious. Kasi nga isip ng isip, mas sarili sila eh. So, yun lang nga may chance. Kaya titignan nyo, introvert ba kayo o baka nadidepress na? Merong introvert, merong antisocial. Antisocial, galit sa tao. Ayaw makipag-usap sa tao. Iba naman usapan yan. Iba naman ang antisocial, personality problem yan sa introvert. So, merong mga maling paniniwala sa introvert na unfriendly sila, na hindi sila pwede maging leader. Hindi po. Maraming introvert pwede maging leader, pwede maging friendly, at makikilala mo rin naman. Yan, no? Yan, sa mga kaibigan. Madalas yan sa kaibigan. Mas sikat ang extrovert sa school. Yung introvert, medyo hindi pinapansin. Paano tahimik eh. Pwede mo ba baguhin personality mo? Yan, okay? Pwede mo gawing introvert to extrovert pero malaking effort.
malaking pagod eh. O kasi ganun ka na ginawa eh. O pwede unti-unti, pero baka mahirapan ka. Ito ang maganda. Paano ko ang boyfriend o girlfriend mo introvert? Yan, baka mag-away kayo. Bagay ba ang extrovert tsaka introvert? Tingnan natin. So, pag ang partner mo introvert, dapat marunong ka intindihin siya. Okay? Pag ikaw extrovert, siya introvert, i-compliment mo siya lagi. Pupurihin mo siya lagi. Mahilig siya mag-drawing mag-isa eh. Kailangan nag-uusap kayo ng malalim. Gusto ng introvert, malalim ang usapan. Bigyan mo siya ng time mag-isa. Huwag mo guguluhin sa maraming tao. Yan. Tanungin mo ano interest niya, 'di ba? Para mas magkwento siya. Tapos pag partner na kayo, mag-compromise, hindi laging lalabas. Minsan lalabas, minsan sa bahay, minsan lalabas sa bahay. Kasi nga mas stress siya paglabas ng maraming tao. Paano relationship sa introvert? Ayan o, tingnan mo ugali ng partner mo. Dapat komportable siya. Hayaan mo siya minsan mag-isa para maka-recharge siya. Be curious. Dapat ikaw ang energy niya. Okay? Pag nawawala siya ng energy, since close kayo, ikaw ang magbibigay sa kanya ng energy. Mag-align ka kung ano pangarap niya, ano ambition niya, ano goals niya. Dapat pareho. Dapat nagko-communicate kayo. Tapos tingnan mo yung body language kung na-stress na siya sa maraming tao. Okay, yan ang mga self-care tips. Wala namang masama kung introvert kayo or extrovert. Pero at least, alam nyo yung personality type, ano yung mga danger mapunta sa depression, at paano rin makipag-usap sa isang tao na introvert. Salamat po.